tao eh. Sandali. Nandyan na, sagot ko sa kung sinumang nasa labas at nagpapatao eh. Sana naman ay isang customer at mamili ng halaman para naman may panggastos kami sa mga susunod na araw. Ang siyang naging dalangin ko habang nagmamadaling makalapit sa gate namin na gawa sa kawayan. Isang magandang babae ang nakatayo sa labas ng aming bakuran. Waring ang edad ay hindi naman nalalayo sa edad ko. Mukha siyang disente sa pananamit pa lamang. May konti siyang bahid ng makeup sa mukha at hindi masyadong mapula ang lipstick niyang gamit sa labi. Nakasuot siya ng damit na may mahabang manggas na hanggang siko at nakaslak na itim. Mas matangkad siya sa akin at maganda rin ang hubog ng katawan. Kung ang ibang mga babae ay tumataba pagkatapos manganak ay malamang na swerte siguro ako na hindi naman ako masyadong tumaba kahit may dalawa akong mga anak. Magandang umaga, ano ho ang kailangan? Nila, magalang kong pagbati ng malapit na ako kung saan siya nakatayo. Magandang urnaga rin sayo. Nais ko sanang bumili ng mga halaman na tinda mo. Ang naging sagot niya ay, along lumawak ang pagkakangiti ko. Tuloy ka at nang makapili ka sa mga halaman, wika ko at sa kaniluwangan ang pagkakabukas sa gate. Tumuloy naman ang babae at nagpalingalinga agad sa aking bakuran kung saan makikita ang aking mga tanim na halaman. May nagustuhan ka na ba, miss? Maya-maya ay naging tanong ko habang ang babae ay patuloy lang sa pagmamasid sa kapaligiran. Burnaling naman agad ang kanyang paningin sa akin at matamis na ngumiti. Bibilhin ko lahat ng mga binibenta mong halaman. Literal akong napanganga sa kanyang tinuran. Lahat? Marami kasi akong halaman na binibenta. Alin sa mga iyon? Diltik nalilito kong tanong at hindi makapaniwala sa kanyang naging sagot. As in lahat ng mga halaman na binibenta mo at ito na nga pala bayad. Huwag mo nang bilangin at huwag ka nang mag-abala na suklian pa ako. Keep the change na lang. Sabay lahad niya ng mga malutong na pera na kulay asul na nakabundle pa sa aking palad. Gusto ko man siyang usisain pa ay kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang sling bag at may kinakausap at inuutusan na kunin ang lahat ng halaman na kanyang binili. Akala ko nga ay nabibigla lamang siya o kaya naman ay nagbibiro, ngunit maya-maya ay may pumasok na dalawang lalaki at isa-isa nang hinahakot ang mga halaman na itinuro ko na aking mga binibenta. Teka lang, miss. Hindi naman sa tsismosa ako, pero ano ba ang gagawin mo sa lahat ng mga halaman na binili mo sa akin? At saka sobra-sobra ang pera na binayad mo kahit hindi ko pa bilangin. Usisa ko sa magandang babaeng customer. Nahihiwagaan kasi ako sa kanya. Hindi naman sa panghuhusga, ngunit waring wala sa kanyang itsura ang hahawak ng lupa at mag-aalaga ng mga halaman. Magaganda ang mga halaman mo at talagang nagustuhan ko. Dadalhin kong lahat ng mga binili ko sa shop ko sa Manila. Ibebenta ko rin. Sila sa mga customers ko. At bakit kita binayaran ng sobra? Kasi baka isa lang sa mga halaman na binili ko sayo ay mabawi kong agad ang puhunan. Halos mayayaman din kasi ang mga suki ko sa aking munting negosyo. Ang naging sagot niya sa akin. May punto naman ang kanyang dahilan ngunit parang may kulang. Parang hindi ako masyadong kumbinsido. Kung sa bagay, ano naman ang gagawin niya sa iahat ng mga halaman? Wala naman talagang masama na bilhin niyang iahat. Pero hindi ko talaga alam kung bakit parang may bahagi sa utak ko na ayaw maniwala sa kanyang mga sinabi. Ma, sino po ang tinitingnan ninyo riyan sa labas? Liningon ko ang anak kong si Seb na gising na pala. Pinagmamasdan ko kasi habang lumalayo ang isang mini truck na siyang naghakaot ng mga halamang binili sa akin ng isang hindi kilalang babae. Lumapit ako kay Seb upang ipakita ang mga pera na hawak ko na galing sa pinagbentahan ko ng mga halaman. Talaga, ma? Binili niya iahat? Hindi rin makapaniwala si Seb sa aking naging kwento. 0-0 as in iahat ng mga itinuro ko. Halaman kasama ng mga herbal plants. Tatango-tango ko pang naging sagot sa aking bunso. Malungkot po kayo niyan, ma? Kasi wala na mga paborito ninyong babies, malungkot na tanong sa akin ni Seb. Alam na alam ng mga anak ko kung ano ang nararamdaman ko sa tuwing may mabibili sa mga alaga kong halaman. Masaya dahil may pantawid gutom kaming mag-iina pero nalulungkot dahil nabawasan na naman ang mga alaga kong halaman. Ano pa kaya ngayon na binili lahat ang mga halaman ko? Malungkot pero marami pa naman halaman si mama at saka nandyan pa ang mga mother plants. Hintayin ko na lang sila na magsuwi at mapapalitan na ang mga nawala
sambit ko habang iginagala ang aking mga mata sa kabuuan ng aming bakuran upang bilangin pa ang mga natira kong mga halaman. Ma, may tao po sa gate. Kunot noo pa na nakatingin si Seb sa direksyon kung saan naroon ang tao na kanyang nakikita. Agad naman rin akong tumingin sa tinutumbok ng kanyang paningin. May tao nga na nakatayo roon ngunit nakatalikod kaya hindi ko makita kung sino siya. Bago pa ako nakahakbang para puntahan ang gate ay naunahan na ako ng aking anak na magpunta roon upang sinuhin ang sinumang tao na naroon. Narinig kong magalang na tinatanong ni Seb kung ano ang kailangan ng tao sa amin pero hindi ko masyadong naririnig ang sagot ng kanyang kausap. Nang makalapit na ako ay agad akong nilingon ni Seb. Ma, kayo po ang hinahanap ni Sir. Imporma ng anak ko na ibinalik ang tingin sa kung sinong di Sir na kausap niya. Ganun na lamang ang pagkatigagal ko nang mapagsino ang kausap ng anak ko. Kumakabog ang dibdib ko at parang may bumara sa lalamunan ko na nagdudulot kaya hindi ako makahinga ng maayos. Kamusta na, Karen? Isang baritono na boses na matagal ko nang hindi naririnig. Isang tinig na pagmamay-ari ng isang lalaking walang ginawa kundi sigawan, singahalan, paratangan at pagsabihan ako at ang anak kong si Santino ng kung ano-anong masasakit na salita. Seb, anak. Pasok ka muna sa loob ng bahay. Baling kong utos sa anak ng mabawi ko ang aking sarili sa pagkabigla. Okay mama. Sagot naman ng anak ko na sumulyap pa ng alanganing tingin sa lalaking mataman din siyang tinititigan. Nang masiguro ko nang malayo si Seb sa amin ay hinarap ko na ang lalaki. Anong kailangan mo? Walang emosyon kong tanong sa isang taong ayoko na san ang makita pa. Si Senyorito Simon. Ngunit tila wala sa sariling hindi ako naririnig ni Senyorito Simon na nakatingin lamang sa direksyon ng bahay kung saan sinundan niya ang tingin hanggang pumasok ang bunso kong anak. Wala pa rin kupas ang kanyang kagwapuhan. Pansin kong mas lumaki ang kanyang katawan at mas bumagay sa kanya ang matured na mukha. Nakasuot lamang siya ng simpleng round neck blue t-shirt at kupas na lumang pantalon at tanging simpleng peres ng tsinelas ang kanyang sapin sa paa. Pero hindi may pagkakaila na naiiba siya kung ikukumpara sa itsura ng mga kalalakihang nakatiraklito sa hacienda. Senyorito Simon, muli kong untag sa kanya. Tila naman siya nahimasmasan at ibinaling na ang paningin sa akin. Anong kailangan mo? Muli kong tanong habang walang emosyon at diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Nilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng bakuran na nasasakupan ng aking munting bahay. Tila mayroon siyang hinahanap ngunit hindi matagpuan. May nakasalubong kasi akong mini truck na maraming dalang halaman. Nagandahan ako sa mga halaman at ituro nilang dito nila nabili. Kalmado niyang sagot na bahagya pa ng umiti. Teka! Katapusan na ba ng mundo? Si Senyorito Simon umiti habang kausap ako. Nilalagnat kaya siya? Hindi ako makapaniwala sa loob-loob ko. Ngunit mas pinili ko pa rin ang maging sibil na tao, tulad ng relasyon ng isang nagtitinda sa isang mamimili. Pasensya na Senyorito. Wala na po akong ibebentang halaman sa inyo. Kinuha na kasi lahat ng nakasalubong ninyong naka-mini truck ang mga halaman kong tinda. Tapat ko naman na sagot. Ewan kung paano ko ginawa na maging matatag ang aking boses at nilabanan ang nararamdaman na kaba sa aking dibdib. Pero nais kong palakpakan ang aking sarili sa pagiging kalmado na tila isa lamang ordinaryong mamimili ang kaharap at kausap ko. Hello Karen. Si Senyorito Simon yan. Ang taong nanakit sa damdamin mo bilang asawa, sa pagiging ina kay Santino at bilang isang tao. Baka nakalimutan mo na lahat ng hirap na dinanas mo kasama ang mga anak mo. Ang mga gabing umiiyak ka dahil hindi mo na alam kung saan ka kukuha pa ng pagkain sa susunod na araw. Ang mga araw na tubig na lang ang almusal tanghalian at hapunan mo upang mabusog lang ang mga anak mo sa konting pagkain na nasa hapagkainan ninyo. Munting tinig na nagpapaalala sa akin sa mga naging sakripisyo ko bilang isang ina. Hindi kasi ako makapagtrabaho ng mga panahon na iyon dahil masyado pang bata sina Santino at Seb. Ganun ba? Sagot niya na patuloy pa rin sa paggalugad sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Hayun! Gusto ko ang isang iyon, disites sabay turo ni Senyorito Simon sa mga halamang nakapwesto sa payak na teresa ng aking munting bahay kubo. Mabilis ang kanyang ginawang hakbang upang lapitan ang mga halaman at wala akong magawa kundi ang sumunod na lamang sa kung nasaan siya pumunta. Heto ang gusto.
Turo niya ulit sa isa mga paborito kong halaman. Ang aking peace lilies na ilang araw pa lamang umusbong ang nakatikumpa na bulaklak na ayon sa iba ay swerte kapag nakapagbulaklak ka ng halamang naturan. Pasensya na po talaga, senyorito. Hindi ko po ipinagbibili ang mga halamang naririto sa teresa ng bahay ko. Paghingi ko ng pasensya sa kanya. Bukod tanging ang mga nakadisplay lamang doon, turo ko sa isang maliit na pwesto na ginawa namin ng mga anak ko kung saan ko idinidisplay ang mga halamang pwedeng ibenta. Bibilhin ko kahit magkano, giit niya na permis lamang nakatingin sa aking mukha. Iniwas ko ang aking paningin sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko kasi ay waring ginagalugad niya maging ang aking kaluluwa. Umiling-iling ako dahil hindi ko talaga ipinagbibili ang nag-iisa ko na lamang peace lilies. Senyorito, hindi ko pwedeng ibenta ang halaman na iyan dahil iyan ang mother plant. Wala na kasi siyang ibang suwi kaya naman nag-iisa lamang siya dito. Kapag binenta ko pa iyan sa'yo, mawawalan ako ng isang uri ng halaman na ibebenta. Paliwanag ko sa kanya habang inaayos ang berdeng dahon ng peace lilies na nakadikit na sa kulay puting bulaklak nito. Nawalan siya ng kibo ngunit ramdam ko ang kanyang pagtitig sa aking kabuuan. Nakakailang man ang sitwasyon namin ay pinipilit ko talagang huwag magpahalata at huwag magpaapekto sa kanyang presensya. Ganun ba? Sayang naman. Akala ko pa naman ay ipinagbibili mo. Sagot niya sa nanghihinayang na boses. Turnango na lamang ako. Muling naghari ang katahimikan sa paligid namin. Wala akong maapuhap na dapat sabihin gayong sa ibang mga customer ay napakadaldal kong mag-entertain. Kamusta na? Tanong niya nagpabaling sa aking lieg sa kanyang direksyon. Hindi ko alam kung anong emosyon ang mababasa sa kanyang gwapong mukha. Malungkot na waring nagmamakaawa. Umiti ako ng hilaw at sumagot. Okay naman, senyorito, tipid kong sagot sa tinig na pinilit kong maging kalmado. Mataman lang siyang nakatitig sa akin na tila maihinahanap sa ang aking mukha. Si Santino. Nasa eskwelahan, matabang kong sagot. Bakit niya naman hinahanap ang anak ko? Alangan naman na miss niya na hindi mangyayari. Dahil ilang ulit niya noon na sinabi na hindi niya matatanggap si Santino bilang anak. Si Seb, anak ko rin siya hindi ba? Muli niyang tanong sa akin at hindi ko sinasadyang mapaismid sa kanyang tinuran. Anak? Nagpapatawa ba siya? Nagbuntong hininga muna ako at binaliwala lang ang kanyang mga tanong. Para saan pa ba at dapat kong sagutin? Tapos na kami at wala na kaming dapat pang pag-usapan. Sige po senyorito, marami pa ho akong gagawin. Kaya kung inyong mamarapatin ay pwede na po kayong umalis. Sa ngayon talaga ay wala na akong maibibentang halaman pa. Kung gusto mo, reserba ko na lang sa'yo ang mga bagong halaman na umusbong. Ang kaso mga 2 hanggang 3 buwan ko pa ibibigay sa'yo, sabi ko sa mahinahong tinig. Ayokong maging bastos kaya naman iniba ko ang takbo ng usapan dahil ayokong pag-usapan kung sino man sa mga anak ko, lalo pa at nasa paligid lamang si Seb. 2 na pala ang mga anak ko at pareho pang lalaki, sambit niya at mahina pang tumawa na hindi man iniintindi ang pagtaboy ko sa kanya. Sa totoo lang naguguluhan ako kay Senyorito. Ang hirap niya noong tanggapin na anak si Santino at ngayong nakita si Seb ay tila may halong panghihinayang sa kanyang boses na nagpapahiwatig na parang bakit hindi niya nalaman na may isa pa siyang anak. Senyorito, huwag kang mag-alala. Kung ang inaakala mo na baka ngayon na malapit ka lang sa amin, ay maghahabol akong muli ay huwag kang mangamba. Hinding-hindi ko gagawin kahit kailan ang anuman na iniisip mo. Sinisigurado ko sa'yo na walang malalaman ang kahit na sinuman tungkol sa kaugnayan natin sa nakaraan. Tungkol naman sa mga anak, ipanatag mo rin ang kalooban mo dahil hanggang sa huling hantungan ay wala silang malalaman na kahit ano tungkol sa kanilang ama. Litanya ko. Ngunit gusto ko rin sanang humingi ng paumanhin sa iyo. Garnet din ni Seb ang apelyido mo. Napilitan akong gamitin upang maging isa lang ang Garnet nila ni Santino. Pero huwag kang mag-alala, wala talaga silang alam tungkol sa'yo. Kahit ang pangalan mo ay hindi nila alam. Pahayag ko sa mababang boses. Nang mga anak ako kay Seb ay tinawagan ko agad si Atty. Clemente at tinanong kung wala na bang bisa ang kasal namin ni Senyorito Simon. Ang sabi niya ay may bisa pa kaya naman para hindi magkaiba ang apelyido nila ng mga anak ko,
ay napilitan akong gamitin muli ang marriage contract namin ni Senyorito Simon upang maparehistro ang pangalan ni Seb sa munisipyo. Salamat. Sagot naman ni Senyorito para saan? Marahil nagpapasalamat siya na ako ang kusang lumapit kay Atty. Clemente para sa proseso ng pagpapawalang bisa ng aming kasal at pagbibigay ng mana na iniwan sa amin ng yumaong Senyora Loretta. Salamat para saan? Dahil ba sa ako na mismo ang nagpawalang bisa ng anumang ating ugnayan? Salamat dahil binigay ko ng kusa ang mana na dapat ay sa amin ni Santino. Kung iyon ang rason ng pagpapasalamat mo ay hindi mo na ako kailangan puntahan ng personal. At saka sa inyo naman talaga ang lahat ng mga iyon. Kami ni Santino ay sampid lang at walang karapatan na sa anur ng kayamanan na meron kayo. Pahayag ko. Tumingin lang siya sa akin at waring naninimbang ng dapat sabihin. Naghari na naman ang katahimikan sa paligid. Wari bang pinagbigyan ang tahimik na simoy ng hangin at pagtigil ng huni ng mga ibon at kulisap ang anumang dapat naming pag-usapan na dalawa. Karen, alam kong masyado ng huli pero ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay Karina mo. Basag ni Senyorito sa saglit na katahimikan na namayani. Alam kong wala siyang pakialam sa akin, kay Santino, kay nanay at kahit anuman ang mangyari sa buhay ko. Ngunit ano itong kanyang binabanggit? Panaginip lang ba ito? Si Senyorito Simon naghahayag ng kalungkutan dahil sa pagkawala ni nanay. Madalas niyang ang sabihin sa akin noon na desperada akong gawin ang lahat upang may pampagamot kay nanay sa ospital. Maaring nakalimutan na ng isipan ko ang malungkot na pangyayari sa nakaraan dahil napalitan na ng mga magandang alaala kasama ng dalawa kong mga anak. Pero ngayong naririto sa harapan ko ang isang tao na nagpapaalala sa akin ng malungkot at masakit na nakaraan. Nalaman kong hindi ko pala ito lubusan na nalimot. Bagkus na isang tabi lamang sa isang tagong sulok ng puso ko. Huli na rin pero gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo, dita seryoso niyang sabi sa akin. Sa narinig na kanyang tinuran ay tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Nagunahang umagos sa aking pisngi. Pero ano pa ba ang magagawa ng paghingi niya ng tawad? May babalik pa ba ang nakaraan at mga nasayang na sandali na sana ay kasama namin siya habang lumalaki ang aking mga anak? Ang buhay ng nanay ko. Lalong-lalo na ang anak ko na hindi ko man lamang nasilayan. Mababago ba ng paghingi niya ng tawad ang nakalipas na panahon? Senyorito, ano man ang nangyari sa nakaraan ay ayoko nang balikan pa. Kaya pakiusap senyorito. Sana ito na rin ang huling araw na pupunta ka rito. Huwag kang mag-alala kung sakaling man na dumating ang araw na mahanap ka at makilala ng mga anak ko, bilang ama ay asahan mong itatago ko pa rin ang paulit-ulit at hindi ko kailanman aaminin. Tapat kong sabi. Leon naman talaga ang balak ko. Alam kong darating ang panahon na malalaman ng mga anak ko kung sino ang tunay nilang ama dahil wala namang lihim na hindi nabubunyag at walang katotohanan ang basta na lang nababaon sa kasinungalingan. Pero handa akong itikom ang bibig ko at magsinungaling muli para huwag lang silang umasa na tatanggapin ng isang Senyorito Simon bilang mga anak. Iniisip ko kung paano mong binuhay mag-isa ang dalawang bata. Paano mong nakayanang alagaan sila gayong nag-iisa ka lang, tanong niya sa malungkot na tinig. Pinuno ko ng hangin ang aking dibdib at saka siya sinagot. Mahirap at sobrang hirap lalo na ng mga anak ko kay Seb. Pero nakayanan ko naman. Ngayon nga ay nag-aaral na sila. Ngumiti ako ng pilit habang nagsasalita. Tama, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Dahil wala naman akong kamag-anak na malapit. Nang mga anak ako kay Seb ay inalagaan lamang ako ng kumadrona na nagpaanak sa akin at siya na rin ang tumitingin-tingin kay Santino ng ilang araw hanggang mabawi ko ang lakas. Tinipid ko ang pera na pinagbentahan ko ng bahay at lupa na pundar ni nanay. Nagtitinda rin ako ng kung ano-ano para kahit paano ay may pantawid gutom kaming tatlo. Hanggang sa naisipan kong magbenta muli ng mga halaman na tanim ko. Mayroon din akong tanim na gulay na kapag umaani ay siyang pantawid gutom namin ng mga anak ko, at ang sobra ay matyaga kong inilalako sa daan habang kasama rin ang mga anak ko. Awa naman ng may kapal ay nakaraos kaming tatlo sa araw-araw. Patawad ka rin. Waring may dumaan na kung ano sa hangin nang marinig ko ang paghingi niya ng tawad at direktang pagbanggit sa pangalan ko. Tila ba tumigil ang lahat kahit saglit lang na segundo. Senyorito, masaya at kontento na kami ng mga anak ko sa kung anong buhay na meron kami ngayon.
Kung ang hinihingi mo ng tawad ay ang paraan ng pagtrato mo sa amin ni Santino noon ay hindi ko masasagot kung napatawad na kita. Subalit hindi na naman importante ang bagay na iyon. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang mga anak ko. Mga anak na hindi ako magkakaroon kundi rin dahil sa'yo. Ngunit alam ko rin namang kahit kailan ay hindi mo sila matatanggap bilang mga anak kung kaya nakikiusap din ako sa'yo na huwag ka nang magpupunta rito, pakiusap ko sa kanya. Seryosong nakatingin sa akin si Senyorito at pagkuan ay nagbuntong, hininga at tumingala sa maaliwalas na asul na kalangitan. Salamat sa oras, Karen. Alis na ako. Tumango na lamang ako at pinanood siyang mabagal na humahakbang palabas ng aming bakuran. Ngunit tumigil siyang muli pagkarating sa labas at muli akong tinanaw. Ibinaling ko agad ang aking paningin sa aking mga halaman at matapos ang ilang sandali ay nagtaas akong muli ng paningin sa labas ng bakuran. Wala na si Senyorito Simon. Nakaramdam ako ng kahungkagan. Lungkot. Panghihinayang. Akalain ko bang matapos lamang ang ilang taon ay muli kaming magkikita at magkakausap. Kaya ako noon lumayo sa Hacienda Santo Domingo ay dahil ayoko nang magkaroon ng pagkakataon na mag-cruise pa ang landas namin ni Senyorito Simon. Napangiti ako ng mapait sa kawalan. At nausal sa isip na, ibang klase talagang magbiro ang kapalaran. Pasensya ka na, anak, hindi ko man lang naisingit ang pambili ng mga bagong piyesa ng bike mo. Binayaran ko na kasi lahat ng naging utang ko kay Aling Iska noong nangailangan tayo ng pera para may pampagamot kay Seb. Malungkot kong sambit kay Santino. Kanina kasi pag-uwi niya galing sa eskwelahan ay hindi niya napansin na nabutas pala ang gulong ng kanyang gamit na bisikleta na dahilan para maglakad lang siya pauwi ng bahay. Madalas na rin masira ang kadena ng kanyang bisikleta, kaya naman usad pagong lang ang takbo nila ni Seb kapag magkaangkas na nakasakay dito. Ang pinagbentahan ko kasi ng mga halaman ay napambayad ko kay Aling Iska na siyang nagpautang sa akin ng malaking halaga noong naaksidente si Seb sa pagbibisikleta at nabalian ng kamay. Ang balak ko sana ay kalahati lang ang ibibigay ko at makikiusap na sa susunod na lang ulit ako magbabayad, ngunit kailangan na pala ng pambili ng gamot ng mabait na matandang babae kaya naman binayad ko ng lahat. May natira man sa pera ngunit binili ko naman ng makakain naming tatlo, gaya ng bigas, ilang piraso ng sardinas, sabong panlaba, panligo at ilang garnit sa eskwelahan ng mga anak ko. Okay lang po, ang mahalaga po ay wala na po kayong iniisip na malaking utang. Pwede pa naman po itong gulong. Vulcanized ko na lang po. Sagot ng maunawain kong anak at sa kanya na maingat na pinunasan ang kanyang bisikleta. Hayaan mo, kuya. Kapag malaki na ako at may trabaho, ibibili kita ng magandang motor para hindi ka na nagbabike. Nakangiting sambit ni Seb sa kanyang nakatatandang kapatid. Okay, pero mag-aral ka na munang mabuti kasi hindi ka makakakuha ng magandang trabaho kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, dewi ka naman ng anak kong panganay. Nakakuha kaya ako ng 9 na tamang sagot noong nakaraan pagsusulit namin sa math at up to 10 yon. Isa lang ang mali ko. Buong pagmamalaking kwento naman ni Seb sa kanyang kuya. Bakit may mali ka pang isa? Dapat perfect 10 ang nakuha mo. Pero pwede na yon, kuya. Mataas na ang score ko. Giit ng bunso kong anak. Talaga ba? Nakuha mo ang ganong score. Ang galing naman ng anak ko, disdapuri ko kay Seb upang agawin na ang kanilang atensyon. Mahirap nang patagalin ang kanilang usapang magkapatid at baka mauwi na naman sa pikunan at mag-away naman sila. Opo, masabi nga po ni teacher, very good daw po ako. Napangiti naman ako ang tunay sa unti-unting pagbabago ni Seb. Sana nga at tuloy-tuloy na ang kanyang pag-aaral ng mabuti. Hayaan mo, anak. Hahanap si mama ng pwedeng maekstrahan ng trabaho para may pambili ng kailangan na piyesa ng bike mo. Hindi rin ako mapalagay kapag iniisip kong hindi maayos ang garnit mong bisikleta. Wika ko naman at binalingan si Santino na abala pa rin sa pagpunas ng kanyang bike. Huwag po kayong mag-alalala, mamaingat na naman po ako sa pagpedal. Ang kaso po masyado na po sigurong luma ang mga piyesa ng bike ko at sadya na po na nagpapalit. Sagot ng aking panganay. Tama nga siguro si Santino. Kahit gaano naman siya kay-ingat kung talagang bumibigay na ang kanyang bisikleta, ay wala na siyang magagawa kahit gaano pa siya kaingat sa kanyang ginagamit.
Sana nga ay makahanap at maekstrahan akong trabaho upang makabili ng mga kailangan niyang garnit. Bakit ba kasi hindi ko naisip na kailangan nga pala ni Santino ng pera? 00 nga po pala, masino po yung lalaki kanina? Kilala niyo po ba siya? Dito kunot, noon na tanong sa akin ni Seb. Sinong lalaki, kunwari ay hindi ko alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Malamang na ang tinatanong niya ay si Senyorito Simon. Leon pong kaninang umaga. Kilala niyo po ba siya, ma? Ang tagal po kasi ninyong nag-usap. Hindi, anak. Hindi ko siya kilala at burnibili lang siya ng halaman pero sabi ko nga na may nakabili ng lahat at wala na akong mabibigay pa sa kanya. Wala sa loob kong paliwanag. Ang tagal niyo po kasing nag-uusap kaya akala ko po ay magkakilala po kayo. Pero napansin ko maparang hawig niya po iyong kasama ni Senyora Esmeralda noong may kasiyahan po sa hacienda. Siya po ba iyon? Bigla akong nalito sa mga sinabi ni Seb. Hindi ko alam na napansin niya pala na. Bahagyang nagtagal ang pag-uusap namin ng kanilang ama kaninang umaga. Ano ba ang pwede kong aging kasagutan? Baka kamukha lang, Seb. Ano naman ang gagawin ng isang hasyendero dito sa ating munting kubo? Naunahan na akong sumagot ni Santino. Bahagya namang waring nag-isip si Seb sa sinambit ng kanyang kuya. Sa bagay, baka kahawig lang siguro ng lalaking kasama ni Senyora Esmeralda. Ani Seb na urno po sa tabi ng kanyang kuya Santino at nakiusyuso sa ginagawa ng nakatatandang kapatid. Kokontrolin ko na lang ang bigat ng katawan ko kapag angkas mo ako, kuya. Kaya ko naman na sigurong gawin yon para huwag masira ang bike natin. Napangiti naman ako sa balak gawin ni Seb. Mabuti na lang talaga at kahit paano ay naiintindihan nila ang kalagayan namin sa buhay. Ngunit madalas na inuusig din ako ng sariling konsensya. Kung sana na hindi ko isinuli ang mga ari-arian na nasa pangalan namin ni Santino ay baka hindi nahihirapan ng ganito ang mga anak ko. Sino ba ang mag-aakala na ang mga anak ko na matyagang nag-aangkasan sa isang lumang bisikleta upang makapasok sa eskwelahan ay mga anak ng isang mayaman na tao? Ngunit hindi naman siguro kami sasaya ng ganito kung hindi ko sila inalis sa ganong klaseng buhay. Baka madalas ko rin silang makitang urniiyak kapag tinataboy ni Senyorito Simon. Ma, nagkita nga po pala kami ni Manang Puring kaninang pauwi na po ako. Ang bilin niya po ay kung may oras daw po kayo bukas ay puntahan niyo raw po siya at magpatulong po sa inyo, Dits. Ganun ba, anak? Hayaan mo ate, sasaglit ako sa kanya bukas, tugon ko. Ma, hayan na Agad na pong sinagot ang dalangin inyo para po magkaroon tayo ng pambili ng mga gamit ng bike ni kuya. Bulalas ni Santino. Madalas naman kasi na kapag pinapatawag ako ni Manang Puring ay magpapatulong sa mga gawain sa hacienda. Pero paano nang pala ako pupunta ngayon sa hacienda? Siguradong naroon na ang bagong may-ari na ayoko na sanang makaharap at makausap pa. Ngunit paano naman ang pangangailangan ng anak? Pagtatalo ng isipan ko. Manang, magandang urnaga po sa inyo. Sinabi po sa akin ni Santino na puntahan ko raw ho kayo. Pagbati ko kay Manang Puring nang makapasok ako sa loob ng mansyon ng Hacienda Esmeralda. Halos hindi ako nakatulog magdamag sa pag-iisip kung pupunta ba ako ng hacienda o hindi. Alam kong baka naroroon ang bagong nagmamay-ari ng hacienda na ayoko na sanang makita o makausap pa. Ngunit binaliwala ko lang ang pag-aalinlangan at mas ornira sa akin ang puso ng isang ina. Kailangan ko ng pagkakaperahan upang makabili ng bagong gulong ng bisikleta ni Santino. Mas matimbang ang anak ko sa kahit ano pa man na nararamdaman ko. Magandang umaga rin naman, Karen. Mabuti na lang at nagpunta ka. Ikaw talaga ang una kong naisip dahil nga alam ko rin naman na kailangan mo ng pagkakaperahan. Isa pa, alam ko kung paano ka magtrabaho. Bukod sa malinis ay talagang wala akong masasabi, sambit ni Manang Puring habang hinawakan na ako sa braso at hinila na papasok ng mansyon. Ano ho ba ang kailangan kong gawin, Manang? Tanong ko na hindi maiiwasan na simpleng magpalinglinga sa paligid kahit narito lang naman kami sa kusina ng mansyon. Okay lang ba kung magpatulong ako sa mga gawin klito sa mansyon? Malinis naman ngunit may mga inalis at may mga bagong dating na gamit ang senyorito. Tugon ni Manang Puring na pinaupo muna ako sa upuan at saglit iniwan upang tingnan ang kanyang niluluto sa kalan na ilang di pa lang naman ang layo. Opo, Manang. Kahit ano po basta po kaya kong gawin.
Kailangan ko rin po kasi talaga ng pera dahil ibibili ko ng bagong gulong ng bike na gamit ni Santino. Pagkwento ko kay Manang na hinahalo ang kanyang mabangong niluluto. Matapos kaming makakain ng almusal kasama ng ilang mga kawaksi ng mansyon, ay nagsimula na kaming kumilos upang maglinis at ayusin ang mga bagong gamit sa kani-kanilang nitong dapat kalagyan. May bago at malambot na sofa na pinagtulungan naming mailagay sa sala. May mga magagandang paintings na hindi ko lubos maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga nakapintang larawan. Ako ang natoka sa pagpunas ng mga bagong gamit na kung tutuusin ay malinis naman at walang alikabo. Maingat at dahan-dahan ang ginagawa ko dahil baka magasgasan, lalo na ang mga malalaki at mamahaling vase. Karen! Muntik ko nang nabuwal ang isa sa mga vase na aking pinupunasan na nakapwesto dito sa tabi ng malaking pintuan nang marinig ang isang pamilyar na tinig na tornawag sa aking pangalan. Unti-unti akong umikot upang harapin ang taong tumawag na nasa aking ikuran. Magandang urnagai, senyorito. Buong galang kong pagbati sa kabila ng pag-aalangan ko na siya ay harapin at kausapin. Nakatingin lang naman siya sa akin. Mukhang kagigising niya lang mula sa pagtulog base na rin sa kanyang itsura. Nakasando siyang kulay puti at nakapajama pa. Gulo-gulo pa ang kanyang alon-along buhok na kagaya ng kung paano rin kagulo ang buhok ni Santino at Seb paggising sa umaga. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Kunot noon niyang tanong sa akin. Binatawan ko muna ang malinis na basahan na aking hawak at saka sinagot ang kanyang tanong. Pasensya na senyorito kung nagulat man kita na narito ako sa mansion mo. Kapag talaga kailangan ni Manang Puring ng iba pang dagdag na kasama sa paglilinis dito sa mansyon ay isa ako sa agad na tinatawag. Ngunit kung ayaw mong narito ako ay agad naman akong aalis, wika ko sa mababang tinig. Bakit ba ganyan agad ang iniisip mo? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin sa tanong ko. Nasaan nga pala ang mga bata? Dilta seryoso niyang tugon at tanong. Bakit? Ano pa ba ang maaari niyang maging ibig sabihin? At bakit niya naman tinatanong kung nasaan ang mga anak ko? Dalangin ko lang din sa mga oras na ito ay wala sanang makapansin at lalong-lalo na meron makarinig sa pag-uusap namin ni Senyorito Simon. Ayoko na may nakakaalam na magkakilala kami. Lalong-lalo na kung ano ang kaugnayan niya sa amin ng mga anak ko. Senyorito, hindi na naman mahalaga kung ano ang ibig mong sabihin sa iyong naging tanong pero may isa lang sana akong hiling. Sa halip ay wika ko. Ano yun? Kahit ano ibibigay ko, na mabilis naman nasagot ni Senyorito Simon at waring urniwalas pa ang mukha sa narinig. Diretso ko siyang tiningnan sa kanyang mga mata. Huwag mo sana akong kausapin pa. Alam naman ng lahat na hindi tayo magkakilala at baka may mag-isip o kaya ay magtaka. Pagdating sa mga bata ay huwag ka na rin sanang magbanggit. Alam ko naman kung saan kami lulugar. Kaya lang naman talaga ako narito ay dahil sa trabaho at wala ng ano pa man na dahilan. Kaya nakikiusap ako. Tratuhin mo ako ng tulad ng kung paano mo ako tratuhin dati. Ganon din sana sa mga anak ko. Huwag mo kaming intindihin o kahit papansinin. Ituring mo lang kami na isa sa mga ordinaryong tao na naninirahan dito sa paligid ng hasyenda. Pakiusap ko sa mahinang boses habang lumingalinga pa sa paligid dahil baka may tao lang sa malapit. Ganun ba? Maikling tanong ni Senyorito Simon. Kung kanina ay naging masigla ang kanyang tinig ng kanyang marinig na ako ay maihihilingin. Ngayon naman ay waring naging malungkot matapos ang aking naging pakiusap. 00, Senyorito. Sa totoo lang nagdalawang isip na akong magpunta rito sa mansion dahil ayoko na sanang magkita pa tayo. Kaya kung iniisip mo na may iba akong intensyon. Kung bakit narito ako ngayon ay huwag kang mag-alala. Narito lang talaga ako para magtrabaho gaya ng dati ko ng ginagawa ng Senyora Esmeralda pa ang nagmamay-ari dito. Kaya huwag ka sanang mag-isip ng ano paman. Narito lang ako para magtrabaho at kumita ng pera para sa mga anak ko. Patuloy kong pagpapaliwanag. Hindi ko iniisip ang ganong bagay at wala akong iniisip na may iba ka pang intensyon. Sige, ipagpatuloy mo na kung ano ang ginagawa mo. Walang emosyon niyang sagot at utos sa akin. Tumango na lang ako bilang tugon at muli ko na siyang tinalikuran upang ituloy ang aking naudlot na ginagawa. Ngunit ramdam ko pa rin ang kanyang presensya na waring patuloy pa rin akong pinagmamasdan. Gusto ko siyang lingunin pero mas pinili ko ang siya ay baliwalain at magpatuloy sa aking gawain.
Marahil ay binabantayan niyang mabuti kung ginagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Kilala ko si Senyorito, malamang na sinisigurado niya lang na hindi masayang ang pera na kanyang ibabayad sa serbisyo ko. Manang Puring, totoo ho kaya ang usapan na may asawa at mga anak na Senyorito Simon? Narinig kong tanong ng ate Neneng ang isa sa mga kasambahay ng hasyenda. Ang sabi niya sa akin ay meron na. Meron na siyang 2 mga anak, ngunit hindi niya pa mauwi rito sa mansyon at marami pa raw dapat na asikasuhin. Sagot naman ni Manang kay ate Neneng. Ewan ko pero tila kumirot ang aking dibdib. Nanakit ang aking lalamunan at gusto kong maiyak sa mga sinabi ni Manang Puring. Malamang na ang tinutukoy na asawa ni Senyorito Simon ay si Senyorita Daphne at meron na rin pala silang mga anak. May iba na palang kapatid ang mga anak ko. Sila nga siguro ang talagang nakatadhana sa isa. Masayang-asaya siguro silang nagsasama. May isang bahagi ng pagkatao ko ang nalungkot para sa 2 ko namang mga anak sa nalaman tungkol sa kanilang ama. Sana lang talaga ay tuluyan ang huwag malaman ng mga anak ko kung sino si Senyorito Simon sa buhay nila. Hindi ko kasi alam kung ano ang maaari nilang maramdaman. Iniisip ko rin ang pwedeng maging saloobin ng mga anak ko tungkol sa ginawa kong pagsuko sa karapatan na dapat ay nasa kanilang 2 ngayon. Takot din akong sisihin ang sarili kong mga anak kapag nagkataon na hindi nila maintindihan ang dahilan kung bakit mas pinili ko na makipaghiwalay kay Senyorito Simon. Paano kung malaman nila na ang katotohanan at masaktan lang sila? Karen, kanina pa huminto ang washing machine. Tapos na ba iyon o kailangan pang ipaikot muli, untag ni ate Neneng sa akin. Hindi ko narinig ang paghinto ng pag-ikot ng washing machine dahil sa paglalakbay ng aking isip. Narito naman kami sa likod ng mansyon kung saan naroon ang labahan upang labhan ang maruruming kortina, bedsheet, punda at mga darnit. Pangalawang araw ko na ngayon dito sa mansyon. Natapos na namin kahapon ang mga gawain sa loob. Ngayon araw naman ay nilalabhan namin ang lahat ng mga maruming damit. Tila wala ka sa sarili, Karen? Kailalim naman ng iyong iniisip, tanong ni naman ni Manang na inaalis sa dryer ang mga kumot na tapos ng madryer. Wala naman Manang. May iniisip lang po ako, ngunit hindi naman masyadong importante. Sambit ko at saka sinimulang iahon sa loob ng washing machine ang mga kortina na tapos ng umikot sa washing. Oo nga pala, Karen. Mabuti kinakausap ka nga pala ni Senyorito Simon kahapon. Samantalang kahit si Manang Puring ay kibwindili ng bago nating amo rito sa hasyenda. Nalito ako. Hindi ko akalain na may nakakita pala na nag-uusap kami ni Senyorito kahapon. May narinig kaya si ate Neneng sa tungkol pinag-usapan namin ni Senyorito? Sana naman ay wala. Pinapagalitan ka ba niya, Karen? Ayaw niya ba na hinahawakan mo ang mga mamahalin niyang mga banga o ang anur ng mamahaling gamit na kanyang pagmamay-ari? Kinakabahan ako kahapon nang marinig na tinanong kanya kung ano ang ginagawa mo kung kaya umalis ako agad at baka makita niya ako at magalit sa aking pakikinig. Ditis paliwanag ni ate Neneng. Hindi naman, te. Nagtaka lang siya kung sino ako dahil hindi naman ako kasambahay dito sa mansyon, ang siyang naging sagot ko kay ate Neneng na talagang hinihintay ang aking magiging sagot. Neneng, ano-ano ang iniisip mo tungkol sa bago nating amo? Gusto mo bang mawala ng trabaho dahil sa katsismosahan mo? Sermon naman ni Manang Puring sa narinig na sa pantahan ni ate Neneng tungkol kay Senyorito Simon. Manang naman. Masama po ba magtanong kay Karen? Katwiran ni ate Neneng at kinuha ang mga sinasampay ni Manang at siya na ang nagpatuloy na magsampay sa sampayan. Hindi tama na pag-isipan mo na nagtatanong ng ganong klase ng tanong ang ating bagong amo. Kasambahay tayo rito at hindi kasama sa gawain natin ang pakialaman sila. Dagdag na sermon ni Manang. Pasensya na Manang. Nagulat lang kasi ako sa biglang pagkausap ni Senyorito kay Karen. Hindi nga ba at madalang lang kumibo ang bago nating amo? Ikaw lang po ang madalas niyang kausapin at madalang pa ho sa patak ng lila na mangyari simula nang siya ay tumira rito sa mansyon. Hindi katulad ng si Senyora Esmeralda ang narito. Napakasaya ng mansyon at punong-puno ng buhay. Samantalang ngayon ay nakakabingi ang katahimikan sa buong kabahayan. Tapos hindi pa natin alam kung ano ang tunay na ugali ni Senyorito. Dito patuloy rin naman nakatwiran ni ate Neneng. Bakit kaya? Sa pagkakaalam ko ay sa amin lang ng mga anak ko galit si Senyorito.
Simon. Magiliw at mabait siya sa ibang tao, lalo na sa mga nasasakupan niya. Totoo kaya ang sinasabi ni Ate Neneng? Maghapon kahapon ay hindi ko na siya nakita kaya nga malakas ang loob ko na magbalik ngayon dahil alam kong wala naman siyang pakialam pa kahit narito pa ako sa loob ng bahay niya. Wala naman siyang dapat ipag-alala kahit narito pa ako. Hindi ako nanggugulo at wala akong balak na banggitin pa ang kahit ano tungkol sa nakaraan. May iluluto pala ako sa kusina. Maiwan ko muna kayong dalawa rito. Wika ni Manang Puring matapos ibalik sa akin ang laundry basket na pinaglalagyan ng mga damit na nakasampay na sa matibay na alambring sampayan. Manang. Ang siyang sagot ko. Ngunit ilang minuto lang din ang nakalipas nang umalis na rin si Ate Neneng at kailangan niya raw gumamit ng si kaya ako na lang ang nagsampay ng iahat ng mga nilabhan. Nasa eskwelahan ba ang mga bata? Dute na udlot ang paglalagay ko ng sipit sa kumot na aking sinasampay nang marinig na naman na may nagtanong mula sa aking likuran. Bakit lagi na lang akong nagugulat kay Senyorito Simon? 00, Senyorito. Maikli kong pagsagot at saka ipinagpatuloy lang aking ginagawa. Hindi ba kayo nagkukulang sa pagkain? May mga vitamins na naman ba na iniinom ang mga bata? Sunod niyang tanong. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang drama ni Senyorito Simon. Ano at parati siyang nagtatanong ng tungkol sa mga bata. Senyorito, huwag ninyong alalahanin ang mga anak ko. Malusog at walang anumang sakit ang aking mga anak. Lagi rin akong nanghihingi ng multivitamin sa center na pinapainom ko sa kanila. Center, nagtataka na tanong ni Senyorito Simon. Center, kung saan pwede kang manghingi ng libreng mga gamot at vitamins basta meron silang stocks. Baliwala ko namang paliwanag. Sapat na ba ang makukuha nilang bitamina roon upang maging malusog? Pangatlo niyang tanong. Nagbuntong hininga ko bago sumagot. Senyorito, hindi po ba nakiusap ako sa iyo kahapon na huwag mo na akong kausapin? Ngayon naman ay nakikiusap ako na huwag mong isipin ang mga anak ko. Sige ho, pasensya na at kailangan ko nang pumasok sa loob. Tapos na kasi ang trabaho ko dito sa labas. Paalam ko sa dati kong asawa at nagmadali akong pumasok sa loob ng mansyon. Ma, bakit po hindi na kami pwedeng maglaro roon sa hacienda? Masarap po kasing maghabulan doon kasi po maluwag ang bakuran at lagi po kaming binibigyan ng merienda ni Manang Puring. Itanong ni Seb na nagkakadadahaba ang nguso. Sinabihan ko kasi siyang huwag na nang magagawi sa hacienda para makaiwas kay Senyorito Simon. Mas masasaktan kasi ko sa isiping pwede silang magkita, pero babaliwalain lang sila ng kanilang sariling ama, at isa pa ayoko na talagang silang magkakakilala. Baka kasi ayaw ng mga bata ng bagong nakabili ng hacienda. Hindi pa kasi natin alam kung ano ang ugali na meron siya. Baka ayaw niya ng maingay. Paliwanag ko na lamang habang pinipitas ko ang mga sariwang gulay na sitaw. Palagay po ninyo ay masungit ang bagong may-ari ng hacienda. Tanong ulit ni Seb na nakipitas na rin ng mga sitaw. Kung pwede ko nga lang sagutin na 11-00. Napakasungit anak at lalong-lalo na kung kayong dalawa ng kuya mo ang lumapit sa kanya. Ngunit hindi ko naman maisatinig. Ma, kanina po habang pauwi kami ni kuya buhat sa eskwelahan. Napansin ko po ang magandang pulang kotse na laging nakaparada riyan sa harap natin na para pong sinusundan kaming dalawa ni kuya. Kwento ng bunso kong anak. Naiwan sa ere ang aking kanang kamay na siyang pumipitas ng sitaw. Dinunggo lang ka ba ang aking dibdib? Sigurado ka ba anak? Baka naman guni-guni mo lang yon. Nagkataon lamang na iisa lang ang daan na tinatahak ninyo ng sinasabi mong kotse. Litanya ko at pilit winawaksi ang namumuong ideya sa kung sino ang taong maaaring nasa pulang kotse. Siguro nga mabaka oras din po ng pag-uwi niya ng bahay at lagi lang naming nakakasabay ni kuya sa pag-uwi. Dagdag na kwento ni Seb. Laging nakakasabay? Duta kunot noon namang tanong ko. Kung ganun ay parati na talagang nakikita ni Seb na sinusundan sila ng pulang kotse. Opo, makasi po araw-araw naming nakikita ang pulang kotse na nakasunod sa amin o kaya naman po ay parang sumasabay sa amin. Habang umaandar po ang bike. Pero humihinto po siya kapag malapit na kami ni kuya dito sa bahay. Baliwalang sagot ng anak ko na siyang nagpatuloy ng pamimitas ko ng sitaw. Matagal na ba ninyong napansin ng kuya mo ang pulang kotse? Tanong ko. Hindi ko na po maalala, mabasta po kapag aangkas na ako kay kuya sa bike para po urnuwi ay agad pong nasunod ang pulang kotse sa amin.
sagot ulit ni Seb. Kung totoo ang aking sapantaha. Ano ba ang balak ni Senyorito Simon? Bakit lumalapit siya sa mga anak ko? Dito mga katanungang gumugulo sa aking isipan. Basta lagi kayong mag-ingat ng Kuya Santino mo. Uwi agad ng bahay at huwag na huwag nang magpupunta pa sa kahit saan. Payo ko na lamang sa anak kung walang kaide-ideya na maaaring ang matagal ng inaasam na ama ang pwedeng lulan ng pulang kotse. Gayunman ay naguguluhan ako. Kung tama man ang iniisip kong si Senyorito Simon ang may-ari ng pulang kotse ay bakit? Bakit tila sinusubaybayan niya ang mga anak ko? Ano ang motibo niya? Sinigurado ko naman na kahit isang kusing ay wala kaming kinuha sa mana na iniwan sa amin ni Senyora Loretta. Kaya anong pwedeng? Maging pakay pa ni Senyorito Simon sa amin ng mga anak ko. Nagbuntong hininga ko sa kaumiling-iling. Kung ano-ano na ang mga pumapasok sa utak ko. Marahil ay tama lang ang sinabi ni Seb na baka magkasabay lang talaga sila ng oras ng uwian ng sinumang nagmamaneho sa pulang kotse. Kinabukasan ng ihatid ng tanaw ko ang papalayong mga anak ko, sakay ng bike at papasok ng eskwelahan ay napansin ko ang isang pulang kotse sa di kalayuan. Ang pulang kotse pa rin tulad ng mga nakaraang araw. Pinakatitigan ko ang tinted na salamin. Alam kong may tao sa loob at mataman lamang nakamasid sa amin ng mga anak ko. Kinakabahan man ay lakas loob akong inihakbang ang aking mga paa sa direksyon kung saan ito nakaparada. Sinipat-sipat ko pa ang kabuuan ng sasakyan bago ako kumatok sa bintanang katapat ng driver's seat. Akala ko walang tao dahil nakailang katok na ako ay wala namang nagbubukas. Ngunit nagulat pa ako nang bumukas ang pinto at iniluwa nga ang inaasahan kong tao. Halatang bagong gising ang itsura. Ano at dito siya natutulog sa kotse? At bakit ang gwapo niya pa rin kahit bagong gising? Karen. Tila nahihiya niya pa nabanggit sa pangalan ko. Seryoso ko siyang tinitigan. Senyorito, anong ginagawa mo rito? Tanong ko agad. Hindi siya agad nakasagot habang nakatitig rin sa aking mukha pagkway humawak sa likuran ng kanyang bato. Karen. Umarko ang kilay ko dahil nakikita ko na para siyang nahihirapan na sagutin ang tanong. Huwag niyang sabihin na bibili siya ng halaman kaya siya narito. Gusto ko lang kasing makita kayo ng mga anak ko. Sagot niya sa seryosong boses. Mas umarko ang kilay ko sa narinig. Katapusan na ba ng mundo o bingi na lang ako? Tama ba ang narinig? Kayo ng mga anak, bahaw akong natawa sa pag-ulit sa kanyang sinabi. Sa pagkakaalam ko kasi senyorito, wala ka namang mga anak dito at isa patigilan mo ang pagsunod sa mga anak ko dahil tinatakot mo sila, dahilitan niya ko. Karen, please alam kong marami akong pagkakamali bilang asawa at ama ng mga anak natin. Kaya gusto kong bernawi. Bernawi sa'yo lalong-lalo na sa mga anak ko. Kina Santino at Seb. Sinsero niyang sabi. Mas lalo akong napamaang sa kanyang sinambit. Magugunaw na ba ang mundo? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba nakuha ng buo ang kayamanan na binigay ko ng kusa sa'yo? May ibang kondisyon ba si Senyora Loretta para makuha mo ang mana? Tanong ko dahil maaaring hindi niya nakuha ang kayamanan kaya naman hinahanap niya kami ng mga anak. Karen, I can make my own money. Kaya kong yumaman kahit wala ang sinasabi mong kayamanan galing kay Lola. Diretso niyang sabi. Kung ganon anong kailangan mo, seryoso kong tanong. Ikaw at ang mga anak ko. Kayo ang kailangan. Tuluyan na talaga na akong natawa sa narinig. Tawang-tawa ako na parang nakarinig ng isang nakakatawang joke. Samantalang pinapanood lamang ako ng lalaking kaharap. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, senyorito? Kami kailangan mo. Bakit? Tanong ko na maihalong sarkastiko. Dahil kayo ang pamilya ko, sagot naman niya. Pamilya? Wala kang pamilya dito, senyorito, at pakiusap huwag mong guluhin ang tahimik na buhay namin ng mga anak ko, madiin kong wika. Karen, gusto kong bamawi. Ayoko nang marinig pa ang kayang paliwanag kaya naman pinutol ko na ang anumang sasabihin niya. Wala kang babawiin, senyorito. Masaya at kontento na kami ng mga anak ko sa kung anuman ang mayroon kami. 0-0, madalas nga nilang itanong kung nasaan ka pero alam kong pagdating ng panahon na maintindihan din ng mga anak ko kung bakit mas pinili ko ang lumayo sa'yo. Kaya pakiusap layuan mo kami ng mga anak nang gagalaiti kong galit. Nalaglag ang balikat ni senyorito sa aking tinuran.
Alam kong may nais pa siyang sabihin pero ano pa man iyon ay ayoko nang marinig pa. Sapat nang nasaktan ako na ayokong mangyari sa mga anak ko. Umalis ka na, senyorito. Hindi ko alam kung ano ang tunay mong pakay pero nakikiusap ako sa'yo na huwag mo nang idamay ang mga anak. Saka ako lumakad palayo at pumasok na sa aming bakuran. Anurunan ang kaugnayan namin sa nakaraan ay ilang taon ko nang tinuldukan, kaya anong karapatan niyang guluhin ang kasalukuyan?